Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vince Tings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to Saints Peter and Paul Parish sa Poblacion, Makati City, Part 2. Mabuhay sa inyong lahat! Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito para matutunan nyo kung paano makapunta sa simbahan na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, relihiyosa at mahilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa napakagandang simbahan ng Makati, ang Saints Peter and Paul Parish. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Pero yung mga pilgrims na taga-North or West ay pwede nyo naman sundan ang travel directions na ito. So muli, ito ay Part 2 ng How to Go to Saints Peter and Paul Parish sa Makati City. Pwede nyo rin naman panoorin ang aking Part 1 ng video na ito. Medyo similar naman sila since taga-South nga tayo, sa South tayo nagsimula. Iba lang ang mode of transportation ang ginamit natin, kaya medyo similar naman siya sa travel guide na ito. Bago tayo pumunta sa directions, magbigay muna ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Saints Peter and Paul Parish at sa kanyang patrona na ang Virgen de la Rosa de Makati. Dahil Saints Peter and Paul Parish ito, talakayin natin ang kanyang kapistahan. The Feast of Saints Peter and Paul or the Solemnity of Saints Peter and Paul ay ginaganap tuwing Hunyo 29 or June 29. This celebration is a liturgical feast in honor in the martyrdom in Rome of the apostles of Saint Peter and Paul and is observed on June 29. So additional information, the church was placed by the Jesuits under the patronage of Saints Peter and Paul. Thus, Makati was also known as San Pedro Makati and later received a nickname as Sampiro. Kaya Sampiro pa rin ang ginagamit sa town fiesta kasi ito yung lokal na tawag ng Makati. So Sampiro, which referred to both the town and the church. Kahit highly urbanized na ang bayan na ito, mayaman rin ang Makati sa kanyang kasaysayan. So sa simbahan ng Saints Peter and Paul sa Makati, makikita rin ang milagrosang imahe ng Virgen de la Rosa. So the feast day of the Virgen de la Rosa de Makati is on June 30, after the Solemnity of Saints Peter and Paul, which is June 29. So sa kapistahan ng Virgen de la Rosa de Makati, ginagawa ang panatang sayaw, isang tradisyonal na gawain sa Poblacion, Makati City. Although ginagawa rin nila ito sa kapistahan ni San Pedro at San Pablo Apostol, mas nagiging significant ang panatang sayaw sa kapistahan ng Virgen de la Rosa de Makati. The devotion to the Virgen de la Rosa remains a living heritage, especially with the staging of the annual Baile de los Arcos, the term coined by Don Alejandro Roses during her feast day every June 30. So isa sa mga inaabangan sa kapistahan ng Virgen de la Rosa de Makati ay ang panatang sayaw, kaya sana ma-witness nyo ito sa totoong buhay. Vince Tings, may tanong ulit ako. Although natanong ko na siya sa unang video sa part 1. Is the Virgen de la Rosa de Makati a canonically crowned image in the Philippines? Ang sagot dyan, yes! Ang Virgen de la Rosa de Makati ay isang canonically crowned image dito sa Pilipinas. On March 16, 2019, the canonical coronation of the Virgen de la Rosa de Makati took place. Due to the historic importance, the numerous miracles that were attributed to the Virgen de la Rosa, and in line with the 300th anniversary of her arrival in the Philippines, the reason why March 16 is the canonical coronation date of the Virgen de la Rosa de Makati. So naibigay ko na ang mga impormasyon tungkol sa Virgen de la Rosa de Makati at sa simbahan ng Saints Peter and Paul. Ibibigay ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa ng simbahan na ito, na kung saan pwede nyong puntahan ang simbahan ng Saints Peter and Paul Parish. Ang unang mahalagang petsa para makapunta sa simbahan na ito ay ang kanyang kapistahan tuwing Hunyo 29 or June 29. Ito ay ang Solemnity of Saints Peter and
and Paul. Dahil Saints Peter and Paul Parish ang pangalan ng simbahan, kaya ang kanyang kapistahan ay June 29. Pwede ka rin naman pumunta sa kapistahan ng Birhen de la Rosa de Makati na ginaganap pagkatapos ng Solemnity of Saints Peter and Paul na tuwing June 30. So, ang kapistahan ng Birhen de la Rosa de Makati ay June 30. Pwede ka rin naman pumunta sa kanyang canonical coronation anniversary na ginaganap tuwing March 16. Kaya itong tatlong petsang ito ay mahalagang petsa para makapunta sa simbahan na ito. Pero maraming okasyon ang simbahan ng Makati. Kaya para malaman mo kung kailan ng mga okasyon na ito, i-follow nyo ang kanilang social media pages para matutukan nyo kung kailan may mahalagang okasyon ang simbahan na ito. Or you can attend a Sunday Mass in this church para makita nyo ang Saints Peter and Paul at ang milagrosang imahe ng Birhen de la Rosa de Makati. That's enough information. Pumunta na tayo sa directions. So, ang gagawin mo para makapunta sa simbahan na ito ay sumakay ng bus na biyaheng Ayala MRT. Dahil taga South tayo, pupunta tayo sa Pasita para sumakay ng bus na biyaheng Ayala MRT. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat na Ayala MRT, sakyan nyo na ang bus na ito. Dahil kailangan nating pumunta sa MRT3 Ayala Station. So, ang pamasahe ng bus mula Pasita hanggang MRT3 Ayala Station ay 77 pesos. At kung ikaw naman ay taga North or taga West, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na MRT3 stations para makapunta sa MRT3 Guadalupe Station dahil doon tayo pupunta. Going back, so pagdating mo sa Ayala, sa mga hindi sanay bumiyahe o sa mga first time makapunta rito, yung ikalawang bus stop ka bababa. Kapag sumakay ka ng Pasita, yung ikalawang bus stop ka bababa. Or pwede mo naman sabihin sa konduktor na sa Ayala ka ibaba. Pagbaba mo ng bus, ay maglakad ka ng kaunti papunta sa footbridge. Ang footbridge na ito ay papunta sa Ayala MRT3 station. So pumunta ka lang sa MRT3 Ayala station sa tinuturo ko sa video na ito at bumili ng ticket na papuntang MRT3 Guadalupe Station. Ang pamasahe mula MRT3 Ayala Station hanggang MRT3 Guadalupe Station ay 13 pesos. So pagbili mo ng ticket, tandaan nyo na papuntang North Avenue ang sasakyan mo. So pagpasok mo sa estasyon, sa kaliwa ka pumunta. Dahil iyon ay papuntang Guadalupe Station. Sa mga hindi sanay mag-MRT dyan, kaliwa kayo pupunta. Pag kaliwa, gamitin nyo yung escalator pababa at pumunta kayo sa tinuturo ko sa video na ito which is yung kanan para makababa ka sa platform at makasakay ng tren papuntang MRT3 Guadalupe Station. Ngayon, pagdating mo ng MRT3 Guadalupe Station ay bumaba ka na. Hindi ka naman maliligaw dahil dalawang estasyon lang naman ang dadaanan ng tren na ito para makapunta sa Guadalupe Station. Meron din namang mga mapa ng estasyon ng tren sa kada bagon ng MRT3 at nag-aanunsyo naman ang operator nito kung anong stasyon na ang napupuntahan ng tren na ito. Pag galing ka ng MRT3 Guadalupe Station ay bumaba ka na. Pagbaba mo ay kumaliwa ka at maglakad ka pababa papunta sa mga sakayan ng jeepney. So ito yung exit. Kaka-exit lang natin sa platform ng Guadalupe Station MRT. So dito ka bababa. Yan. Pagbaba mo rito ay dumiretso ka rito, dito. Kasi doon po mayroong sakayan papuntang Makati Poblacion. So pagbaba nyo rito, lakad lang po kayo, then kanan at may makikita po kayong mga jeep na biyaheng Poblacion sa Makati. Kaunting lakad lang naman ito at makikita mo naman ang sakay ng jeepney sa kalsada sa gilid lang naman. So kailangan mong sumakay ng jeep para makapunta sa Poblacion ng Makati. So nandito tayo ngayon sa terminal ng jeep na papuntang Makati City Hall at ng Poblacion sa Makati. So ito yung Guadalupe Station ng MRT. Kaya maglalakad lang po kayo ng kaunti dito. May terminal ng jeep doon pero hindi po tayo roon sasakay. Dito tayo sasakay sa itsura neto. Yan. So sakay lang kayo ng kahit anong jeep dito at sabihin mo na sa Poblacion ka lang ibababa. So pagbaba dating mo ng Poblacion okay na yun.
nandun ka na, malapit ka na sa St. Peter and Paul Parish. So, sakyan mo lang ang kahit anong jeepney sa lugar na iyon. Ang mga nakalagay sa jeepney ay PRC, Munisipyo, Heran, Circuit, Guadalupe, Ilalim, at maraming nakalagay sa karatula ng jeepney na iyon. Sakyan mo lang yung kahit anong jeepney na nakaparada sa gilid at sabihin mo sa driver na sa Poblacion ka lang ibaba. Ang pamasahe ng jeepney mula Guadalupe hanggang Poblacion ay 13 pesos. Ang mga nakaparadang jeep na ito ay iisa lang naman ang biyahe. Kaya safe ka naman at hindi ka naman maliligaw. Ngayon, ang biyahe na ito ay lalagpas ng Rockwell at lalagpas din to ng isang tulay. Ngayon, kapag nakita mo sa kaliwa mo ang barangay hall ng Poblacion at kapag nakita mo naman sa unahan mo ang covered court ng Poblacion, hindi siya yung typical covered court. Parang building ang itsura niya. Or kapag nakita mo sa kaliwa mo ang Makati Museum, or kapag nakita mo yung nag-iisang lamppost na may orasan sa gitna ng kalsada, ay bumaba ka na sa jeepney. So nandito tayo ngayon sa Poblacion. So dito ka bababa. Pag sakay mo ng jeep sa may Guadalupe, dito ka bababa. Kapag nakita mo na yung Poblacion covered court, or kahit yung barangay hall ng Poblacion, or kahit yung plaza ng Poblacion, pag may nakita kong I Heart Poblacion, or kag nakita mo yung museo ng Makati, ay bumaba ka na. So hindi naman siya kalayuan. Kapag nakita nyo na to, ay bumaba ka na. Pagkatapos tawid ka lang dito, or pwede ka naman dito rin tumawid. Pagkatapos dito ka maglalakad. Ito ang DM Rivera Street. Lakad ka lang na padiretso sa DM Rivera Street at makakapunta ka na sa St. Peter and Paul Parish. Pagbaba mo ng jeep sa kalsadang katabi ng barangay hall ng Poblacion, which is ang DM Rivera, ay lakarin nyo lang yon para makapunta sa simbahan ng St. Peter and Paul Parish. Konting lakad lang naman ito at makakapunta ka na sa St. Peter and Paul Parish sa Barangay Poblacion, Makati City. So ganun lang naman para makapunta sa simbahan ng St. Peter and Paul Parish sa Poblacion, Makati City. So dito na nagtatapos ang video na ito. Remember, to know the fullest details of the direction guide, subscribe to our YouTube channel na Beans Things. Sa YouTube ko dinidiscuss lahat at mas detalyado ang travel guide para sa ganoon matulungan ko kayong mga relihiyoso at relihiyosa na makapunta sa iba't ibang simbahan. Subscribe lang kayo sa Beans Things for more travel direction via commute. I-follow nyo rin ako sa aming TikTok channel na Beans Things. So sa TikTok ko ina-upload yung mga short versions na mga how to go, mga fiesta highlights in a portrait perspective, at yung iba pang shorts na pwede kong i-discuss sa inyo at yung mga ibang impormasyon na pwede kong maibahagi. Kaya muli, i-follow nyo ako sa aming TikTok channel na _Beans Things. At meron din tayong Instagram account. I-follow nyo rin ako sa aming Instagram account na Beans Things. Dito ko pinopost sa mga fiesta highlights in pictures. Kaya meron tayong 3 social media accounts, ang YouTube, TikTok at Instagram. Kaya mag-subscribe at i-follow nyo ako sa 3 social media accounts na ito. So muli, dito na nga nagtatapos ang part 2 ng how to go to St. Peter and Paul Parish sa Poblacion, Makati City. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at lagi po nating tatandaan na magdasal bago bumiyahe. Muli, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Viva la Virgen! Viva!